Yes, again mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, talagang nakakakaba, nakakatakot, talagang namang nakakangingig, nakakakilabot. Ito nga pong pasabog ni former Senator Antonio Trillanes na kung saan meron ng susunod na batch, diba? Dito nga po, sa International Criminal Court. Okay, sige, basahin natin. Sabi dito, ang mga susunod, pero wala namang sinabing bibigyan ng warrant, ha? Ang mga susunod pa lang. So, mayroon pa lang batch 2, diba? Ang International Criminal Court para sa mga pangalan ng mga retired, active, na PNP officers na sangkot sa ICC case. Katulad na lamang ni Tan-tadadang, tadadadang, Albayalde, tadadadang, dadan, Karamat, tadadadang, Mata, tadadang, Leonardo, tadadang, tadadadang. Si Garma naman ay tinanggap na bilang testigo ng ICC kaya tinanggal na siya sa kaso. Yan dapat yung ginawa ninyo. Diba? Binaliktad nyo si Digong para tanggal kayo sa kaso. Diba? Oo, wow. Gayahin nyo si, yung kabet na si Garma. Diba? Oh, iyak-iyak. Oh, hindi na nga natin malaman kung nasa Pilipinas pa si Garma o wala na dito. Kasi sa totoo lang, kung nandito pa yun sa Pilipinas, baka pinategi na yan, di ba? ng mga Duterte. So, ngayon, merong 4, na retired PNP officer ang merong kinakasangkutan na kababalaghan. At ang tanong ng taong bayan, katulad ni Mima Alicia, magpapakitang gilas ba sila sa batas? O magtatago na naman sa ibang bansa? Di ba? Baka naman sumunod sila. Diba? Katulad kay Bato de la Rosa. Or maglaho na lang sila kung saan mang sulok ng mundo. Diba? So, ang mga retired officer na yan, diba? Talaga nga namang tahiyan to the highest level, no? Diba? Mga mabibigat na pangalan, no? Si Albayalde, naku po, si Karamat, aray mo. Si Mata, ganun din, at Leonardo. Ngayon. So, yung mga nasa listahan na yan, 4 na yan, mga active yan. Tapos, yung isa dyan, high profile. At lahat may involvement sa war on drugs era ni former President Duterte na iniimbestigahan ng International Criminal Court. At kapag ang kumilos, diba? Hindi parang barangay yung kilos ng ICC na pwede mong i-ignore. Pag kumilos ang ICC, talagang literal na pang international jurisdiction. Warrant of arrest, buong mundo. Diba? Cancellation pa ng passport mo, aray mo. Kaya hindi mo iisipin na itong 4 na ito ay magpaplano ng exit strategy. Diba? So, dito napapasok yung pinakamatinding tanong na magtatago na naman ba sa batas itong mga taong to. Kasi sa history lesson, kapag mainit sa ICC, may mga tao talagang katulad ni Bato, diba, na nagtatago, diba? Kung malapit nang ma-issue ng warrant, kapag lumalabas na yung kanilang mga pangalan, yung usual pattern ng mga Duterte-era personalities, diba? Ito nga si Harry Roque, wala ngang international warrant, pero tingnan ninyo, nandun sa ibang bansa, partida, Philippine Senate pa lang yung nag-iimbestiga sa kanya, diba? So, itong itong Duterte-era na to, nagpapalimos ng political protection. Diba? Naglalayas, papuntang ibang bansa para takasan ng kasalanan. Diba? Nagpapalipas ng panahon sa Middle East. Nagpapanggap ng OFW. At minsan nga, nagla-live selling para hindi mo halata, diba? Kaya itong mga nabanggit na to, hindi ito malabong mag-resign, mag-vacation, mag-leave, or mag-road trip. Papunta ito ng border kung anong bansa. Matik na yan. Diba? Nung nag-iinit ang ICC, di ba? May mga nagtatago sa Middle East. May mga nagsha-shopping sa Europe. May mga nagsisik ng medical leave. Di ba? May mga nag-file ng asylum. And of course, may mga nagkakaroon ng mysterious immunity dahil sa political connection. At ngayon, lumalabas ulit ang mga bagong listahan.
Alam nyo naman, kapag sinabi ni Trillanes, diba, hindi yan nakahaka, may basihan yan, may intel yan, may dokumento yan. Diba, katulad nun kay Bato, sabi, make my day ka pang nalalaman, ha? Pag sabi ni Trillanes na kasama ka mawawaran, tingnan ninyo, hindi na nagpakita, 3 weeks nang absent yung lolo ninyo, diba? Biglang tahimik. Diba, mga minamahal. Pero ito yung pinakamalaking highlight sa post ni Trillanes. Si Garma daw po ay tinanggap na bilang ICC magtitestigo, meaning out na siya sa kaso. So, hindi na kinakabahan dito si Garma. Kabahan na lang siya kapag umuwi siya ng Pilipinas, baka ipategi siya ng mga Duterte. Diba? Yung mga sangkot, yung mga nasa listahan, yung mga gustong itago ang katotohanan. Diba? Kasi kapag may testigo, ibig sabihin, umaandar na ang case. Diba? Mga minamahal. Ano yan tawag dito wave pool 1. Diba? Lumalabas na hierarchy, 'di ba? Lumalabas sa chain of command. Kaya hindi ito malabo na itong apat na 'to sumunod sa yapak na magtago or baka sumunod sa yapak ni Digong. Kasi sa ICC, hindi ka protected ng political alliance mo. Hindi ka pwedeng i-save ng padrino ninyo. Yung padrino ninyo nandoon nga sa ibang bansa, nakakulong din, di ba? Hindi mo pwedeng gamitin ng respeto sa proseso. Walang ganon. Hindi ka pwedeng mag-delay. Hindi gumagana yung, hindi ako pwedeng isabihin na walang ganon sa ICC. Kapag may warrant, di ba? Tapos susunduin ka ng international police, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo ka susunduin. Kaya maraming natatakot. Maraming nagtatakbo, maraming nagiging invisible. Kung ang apat na PNP officer ang magkakasunod, sino kaya yung posibleng next? Kasi 9, 'di ba? 9 yung redacted na mga pangalan Basta ang alam ko nandoon si Bato. Alam natin na may 4 na. Okay, bali 5 na. Si Sara alam natin na nandoon na din 'yan. Sino pa kaya yung 3? Mahiwagang 3. Si Bongo, posible, no? Mga minamahal. Sino pa kaya, 'di ba? Yung magsasama-sama hanggang dulo, 'di ba? Kung may chain of command, hindi sila ang dulo. Hindi sila ang highest. May mas mataas pa, 'di ba? So, yung mga nagtatapang-tapangan noon, no? Tingnan ninyo, huyo kayo ngayon, di ba? Mukhang magtatago na din kayo sa bunker ni Kibuloy. Mukhang matutulad na din kayo kay Bato de la Rosa na nandun sa Davao, kuno, di ba? Nagtatago sa Glory Mountain. Charis. Di ba mga minamahal? Di ba? Baka mamaya gamitan na naman kayo ni General Torre ng yung pang-detect sa mga tao. Kahit daga na de-detect. Diba? Tapos, after 16 days, lalabas din kayo. Diba? Alright, mga minamahal. Yun po. Ano yung masasabi nyo dito? Anyway, tingin lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal. And always hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.